Ang pinakahuling balita, nabulabog ang bansa matapos kumalat ang balita na naloko ng mga ilang matataas na general ng ating militar. Ayon sa mga ulat, sinasabing may mga general na nahikayat na gamitin na ang missiles ng bansa para sa hindi matukoy na dahilan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa seguridad ng ating bansa. Dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, lumabas ang balitang natakot umano ang Pangulo na si Kuting Jr. o PBBM sa lakas ng impluwensya ng China. Dahil dito, may mga ulat na naglalayong umalis si PBBM sa bansa upang maiwasan ang anumang direktang banta mula sa China. Ang mga detaleng ito ay patuloy na pinatututukan ng mga otoridad upang magbigay ng linaw ang publiko. Patuloy nating susubaybayan ang mga pangyayari at maghahatid ng pinakabagong impormasyon ukol dito. Umaasa ang sambayanang Pilipino na matutugunan agad ang isyong ito upang maiwasan ang anumang masamang mangyari sa bansa. Manatiling nakatutok dito lamang sa aming programa para sa karagdagang impormasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Space, which was signed into law by President Rodrigo Duterte on August 8, 2019. The creation of PhilSA marks the Philippines' commitment to advancing its space capabilities, focusing on national security. Okay, national security, hazard management, and space research and development. Diba? Kasi andyan yung pag mayroon tayong mga katulad nitong rocket, katulad ng Pilipinas, diyan kung pag mayroong mga kaguluhan, magta-transmit yan ng mga information, 'di ba? Yung mga positioning, kung nasaan ba yung mga kalaban, mga ganon. So, based on the explanation, okay, PhilSA or Philippine Space Agency builds upon the foundations laid by earlier initiatives such as the Philippine Scientific Earth Observation Microsatellite Program, or the Philippine Microsat, and the Space Technology and Applications Mastery, Innovation, and Advancement Program. Okay, huwag natin basahin yung mga definition. Mag-straightforward tayo, okay? Basta ang importante, alam natin na mayroon tayong Philippine Space Agency. So ngayon, itong sulat na ito, mga palangga, na hindi nare-release ng Presidential Communication. Sa halip, may nag-release pa sa atin, okay? Thank you sa aking palangga. I don't know kung na-vlog na ito ni Joey Cruz. Follow o subscribe na si Joey Hitad. Okay. So ngayon, mga kababayan, ang nakalagay dito, ito pala, ayan, advisory, ayan, DNR, RMMC, DILG, dahil sa DILG, PCG, BFAR, sabi dito, subject, advisory on PRC, People's Republic of China rocket launch. Wala namang masamang mag-launch kasi ito, sabi ko nga, counterpart ito ng Falcon 1 and Falcon 9 ng SpaceX. Did I say Falcon X kanina? It's Falcon 1 and Falcon 9. Pasensya na kayo. Minsan hindi lang ako alam mo yun? But anyway, nandoon yung subject and thought ng pinagsasabi ko. So ngayon, sabi dito, the People's Republic of China is scheduled to launch the Long March 7A. Yan yung pangalan ng rocket nila. So, Long March 7A, counterpart of Falcon 1 and Falcon 9 ng Amerika, which is funded by Elon Musk for about $1 billion plus $500 million from NASA. See? So, para makapag-launch ka, makapag-start ka ng ganyang ng rocket na ganyan, you need a lot of money. Like sa case ng dito sa Amerika, according dun sa research na nabasa ko kanina, it's around, sinabi mismo ni Elon na nag-spend siya ng 1 billion plus 500 million nga dun sa NASA. Maybe more than that pa. Mamaya papunta tayo dun sa mga expenses. Kaya ako lang sinasabi na yung prices sa ngayon, dahil kung tutusin kaya yan ng Pilipinas. Alright? Mamaya papasok ang corruption. Tapusin mo natin yung advisory. So the Wenchang spacecraft launch site in Wenchang
Hainan, okay? Hainan or Hainan. Sometime between 1700, okay? 17 or this is 5 pala. Tama ba? Tama ba? No. 7 o'clock, sorry. Military time. 7 p.m. to 11 p.m. on June 28 to 30, June 2024. Parts of this long March 7A rocket are expected to drop within the identified drop zone, which is approximately 75 nautical miles away. So malapit lang ito from Burgos, Ilocos Norte, and 126 nautical miles away from Santa Ana, Cagayan. Okay? Alam niyo, itong pag-launch ng rocket na ito, may may pahintulot ito sa UN. Okay? Kasi UN ang nagre-regulate niyan eh. Lahat ng mga launching ng rocket, mga palangga, ay dumadaan yan sa regulation. Mamaya pag-uusapan din natin yung regulation dahil hindi naman yan sila basta maglo-launch na lang ng bonggang-bongga na trip-trip lang nila. Okay? So ngayon, ang tawag dito, sabi dito sa letter, yan. In this connection, the following actions are recommended related to marine access out of an abundance of caution. Mag-ingat daw kayo dyan, mga palangga, yung malapit dito. Caution between 7 p.m. to 11 p.m. That's tomorrow sa time ninyo on June 28 to June 30. Okay. Letter A. Okay. Sabi dito, Philippine Coast Guard. Okay. Bureau of Fisheries ba to? BFAR. What is BFAR? DILG and DNR are advised to consider temporary restrictions and the issuance of notice to Marines, coastal navigational warnings, or NAVA REA 11 warnings as applicable in the identified drop zone to ensure the safety of the public on waters near the drop zones. Yung pagbagsak nitong ng rocket nila. Okay. Concerned, ito yung National Reduction Agency na kumbaga sila yung in charge kapag nagkaroon ng failure ng pag-launch ng rocket. Let's say for example, pag-launch nila bumagsak sa bahay ni Marcos Jr., it good. Diba? Anyway, nakakaloka. Okay. Concerned, RDRMC 1 and 2 are required to continue monitoring and submit update on this event. Okay, my question is, wag natin yung mga drop zone, kasi very technical ito eh. Ayoko nang pag-usapan yung technical kasi I cannot really explain that dahil hindi naman ako expert dito. I'm just relaying sa inyo na mayroong rocket na babagsak. 184600N drop zone. Huwag na natin pag-usapan yung mga ganyang technicalities. But again, may tanong ako sa mga taga Ilocos Norte. May question ako. Ito ba ay na-inform kayo ng inyong city? May taga Ilocos Norte ba dito? Napaghanda ba kayo ng inyong bayan na mayroong launching ng rocket ng China? Meron ba? Okay? Ngayon, mga kababayan, bakit ito ilo-launch? Well, syempre nakaschedule dyan kasi itong tinatawag na Long March 7A or Changzheng 7A, ito ay, again, counterpart ng Falcon 1 and 9 na dinevelop ng China, okay, ng kanilang China Aerospace Science and Technology Corporation or the CASC, mga palangga, na ang purpose nito ay magpapadala maglo-launch, di ba, papuntang aerospace o pangkalawakan para matest nila itong rocket na ito kasi ito ay ginagamit sa pag-transcend o pagpapadala ng mga communications, navigations,
at iba pang applications na lalo na kapag mayroong kaguluhan. Para siyang mensahero. Alright? Sa madaling salita, ito ay mensahero. At based dito sa description, ang kapasidad nitong rocket na ito ay around 7 metric tons. Okay? 7 metric tons GTO or Geostationary Transfer Orbit. O, yan ang nasabi dito. 7 metric tons. Ang Falcon 9 yata is wala pang 7 metric tons. Parang 5. We'll see mamaya kung ilan. So ngayon, ito ay gagamitin sa, sabi nga, to send communication, di ba? Positioning kapag mayroong mga kaguluhan. O, tayo, wala tayong ganyan, di ba? Wala tayo. I think may develop yata ang Philippine Space Agency, yung Diwata 1, Diwata 2 nila, pero tinulungan pa tayo ng Japan dyan. Diba? Noong panahon ni Pangulong Duterte yun nag-launch din tayo kasi wala tayong pera, mga palangga. Wala tayong pera. Based sa ating research, unang nag-launch ng rocket, the same rocket, yung Long March 7A, ang China noong March 16, 2020 at nagkaroon ng mga failure during those launches na yon. But anyway, pag nagkaroon kasi ng failure, mga palangga, pwedeng mapunta sa bahay ni Marcos Jr. At yan, bonus sa atin yan kapag nangyari yan. Alright? Kapag nangyari yung mga ganyan. So, ano yung pag-uusapan natin dito, mga palangga? Yung magiging impact nito sa atin. Siyempre, ang good impact niyan sa China para ma-enhance siyempre yung kanilang kakayahan, okay? Ma-enhance yung kanilang power, 'di ba? Through sa aerospace kapag nagkaroon ng kaguluhan. Ma-enhance, 'di ba? Magkakapagkaroon sila ng better communication sa kanilang mga aerofighters. O ito, nandito nakaposisyon si ganito, nakaposisyon yung eroplano ni ganyan ng Pilipinas o ng US, di ba? So nakakatulong sa kanila yun to navigate para maging successful ang kanilang bansa sa pakikipagkomunikasyon o pwede rin sa pakikipaglaban. Then, ang negative impact naman to sa atin dyan sa Burgos kung magkaroon ng failure. Di ba yung mga fireworks minsan, well, just compare it sa fireworks, minsan lumilis, pumupunta sa bahay. Ito sa ating pagsasaliksik, possible nga na pwedeng lumihis ng landas. So kaya dapat talagang wina-warningan ang mga Pilipino, ang mga nakatira dyan na may ganitong launching tomorrow hanggang 30. Alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. So dapat aware kayong mga mamamayan dyan sa Burgos at dyan sa Cagayan, kasi kanina sabi ko 120 something nautical miles away from Cagayan and 75 from Burgos. So dapat aware yung mga tao kasi pwede nga siyang malihis. So this launching nitong rocket na ito ay pabor na pabor ito sa China. 'Di ba? Pabor na pabor sa kanila ito kasi hindi lang ito para sa para sa pangalan to sa communication, kasama pa dito sa ating pag-observe nila sa pangyayari sa mundo. O yung mga kalaban nila, pwede nilang i-check, di ba? Through that, rocket, through that satellite. O ito, may plano si Kuting. Di ba? Aside from that, ginagamit ito for weather forecasting and global positioning system. So ngayon, ano yung dito? Ano yung kailangang paghandaan ng ating bayan? Kasi this is pabor lahat. Itong pag-launch ng ng rocket na ito, pabor ito sa mga bansang meron sila. Like kami, 'di ba dito? May SpaceX kami at marami pang iba. But ganun pa man, mga kababayan, ang impact nito sa atin yung pwedeng magkaroon ng casualties. Magkaroon ng casualties at magkaroon ng mga casualties at mga panira sa mga properties, 'di ba? O yun ang magiging natin dito, yung magiging downtime nito on our part.
na ito ay dapat paghandaan ninyo at dapat ina-aware kayo ng gobyerno kasi harmful ito. When you say harmful, pwede kayong magurgur. Okay? Pwede kayong magurgur. Why? Kasi may mga debris, may mga residue na tinatawag, like mga chemical, mga kunyari, mga tumulo na crudo o tumulo na whatever na mga potential hazards. 'Di ba? Kasi may mga ano yan may mga chemical emissions, kung ano-ano. 'Di ba? May sabi ko, may crudo or carbon dioxide o kung ano pa mang mga harmful ingredients, parang luto lang, or harmful chemicals. Okay? So, delikado ito. Pwede rin itong, actually, this is possibility also na, ito lang this is just me. This is just my opinion. Pwedeng chika boom boom lang, na kunyari, nakaschedule sila na maglo-launch sila just to test their racket. Kasi nag-ask naman yan sila ng permit May permission yan to do that. At alam niya ng buong mundo yung ginagawa nila. Malay mo, pwede rin sigurong nakaschedule sila pero may ibang intention. Who knows? Hindi natin alam. Based dito sa nangyayari ngayon sa atin dyan sa South China Sea. Malay mo, ang nakalagay pala doon sabi ko nga, bang 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 papunta sa bahay ni Kuting. Oh, 'di ba? So yun yung titignan natin mga palangga. At kaya marami talagang maapektuhan dito. Magkakaroon kasi parang boom, 'di ba? Masakit sa tenga 'yan Parang isang vomva. Baka may mga problem kayo, 'di ba? Sa inyo mga tenga, lalo kayong mabingi. So dapat yung concern dito is yung government talagang pinapaalam kasi ang risk nito ay sa taong bayan. Pero bakit sinisikreto sa atin? Binalita na ba ito? Baka mali lang ako. Binalita na ba ito mga palangga? Hindi pa, di ba? Kasi etong paglo-launch ng mga rocket na ito mga palangga, ayon sa ating pagsasaliksik, ito ay based sa ating treaty, okay? Based sa treaty which is Outer Space Treaty. Yan, meron palang treaty ang United Nations about that. Enable for a country na mag-launch ng mga ganito, so susundin niya ito mga treaty na ito. Ayan, meron pa tinatawag na Liability Convention, okay, in 1972. Ano ibig sabihin ito? Establish the liability of countries or for damage caused by their space objects, key points, okay. Ito. Sabi dito, liability convention. So, ibig sabihin, kapag may mga nagurgur sa inyo, may pananagutan ang China na kayo ay i-compensate o bayaran o i-repair ang kanilang mga nasira. Yun ang sinasabi dito ng liability convention. So, enable for them to do that, meron tinatawag na registration convention. So, ang mga bansa ay nire-require para i-register itong kanilang mga space objects. Ito yung mga rocket nila, kung ano man, na gusto lang paliparin sa kalawakan, sa UN. Alright? And also, meron pa silang tinatawag na rescue agreement pala. Aba, ang dami, So, ano ang ginagawa ng rescue agreement? Para ma-providean ito ng rescue yung mga astronaut nila sa loob. Diba? Diba? At yung mga magiging damage sa ground. So, yun ang ibig sabihin nito mga palangga. Pero, ano ba ang dapat nating matutunan dito sa pagpapa-chorva nila? Kailangan nyo maganda. Kasi hindi mo alam kung, well, ano talaga ang purpose niyan? Iti-test lang ba yung capacity nitong kanilang rocket na ito, yung Long March 7 na ito, or what? Kasi magkakaroon talaga ng pwedeng possible damage sa not kalawakan, sa kapaligiran. Kasi ang kalawakan, di ba, air? Ganyan. Sa kapaligiran. Ngayon, mga kababayan, sa itong pangyayaring ito, dapat talaga, sabi ko nga, maging aware ang taong bayan. Kasi maraming pwedeng mangyari dito. So anyway, enable for a country to launch this kind of rocket, dadaan sa proseso. Ngayon, kanina binabasa ko, sabi ko yung Pilipinas noong 2019 lang nagkaroon tayo ng Philippine Space Agency. At sabi dito sa teka ko.
sa na-research ko, ang China pala ay gumastos dyan ng, teka, magkano ba ginastos nila dyan? Dito kanina, sinulat ko sa notes ko. Okay, ayun. Sabi dito, ang SpaceX, di ba? Elon Musk has mentioned that it took around 1 billion in private investment and 500 million from NASA. Tama ako doon, naalala ko. Then, ang Chinese, government, ang ginastos naman nila dito, ang initial investment nila is $125 billion. Pero, from Chinese government. So, naisip ko, nang binabasa ko kanina, kung tutuusin, kaya yan ng ating bansa. Yung $1 billion, these US dollars, 1 billion kahit $2 billion, pwede tayo mag-create ng ating Falcon, kung hindi Falcon 1, o kunyari Maharlika 1, o Maharlika 2, Maharlika 3, pwede tayo magkaroon ng rocket. So, pwede tayo makasabay sa world in terms of, yun na nga, communication, sa space, mga ganyan. Pwede nating magsabay. Pero bakit natin hindi kayang sumabay dito sa Amerika at lalo na sa China? If the administration mag-spend ng 1 billion o 5 billion dollars para magkaroon tayo ng ganyang mga super hyper, 'di ba? Super hyper yung sobrang ang tawag dito, technology, 'di ba? High technology para in case of war meron tayong maaasahan. Kayang-kaya natin 'yon. The problem is, ang pera ninyo, let's say ilalagay natin 'yan sa Philippine Space Agency na 'yan, let's say 5 billion, nanakawin kasi ng mga politiko. Kaya hindi tayo makapaglaban-laban. Lagi na lang tayo dun sa sira-sirang mga mga barko o sira-sirang eroplano na dinodonate sa atin ng iba't ibang bansa. Kaya hindi tayo makalaban. Kung tutusin, mayaman ang Pilipinas talaga. In terms of resources, mayaman ang utak ng Pilipinas, matatalino. The problem is, ang mga utak na yan ginagamit nila sa pagnanakaw. Imagine mo, $1 billion lang ang in-start ni Elon. 'Di ba? Para makapag-launch ng na yan, Falcon 1 and Falcon 9 na yan. Kayang-kaya ng Pilipinas yan. Kaso, itong mga buwaka ng inang politiko, papasok na naman tayo, yung budget na yan, sigurado ko na nakawin nila yan. Pati sa mga office supplies, pati mga bond paper,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!